Sa second stop ng ating mga biyaheng pampasko, papasyal naman tayo sa Batangas. Ang sikat nilang kapeng barako, abay, hinahalo na rin sa isang putahing pwedeng handa sa Noche Buena at sinubukang lutuin ni Rita, Daniela at Mike Dan. Tara, magbalikbayan tayo sa pagtutok ni Mariz Umali. Kung hindi mo pa rin ramdam ang diwa ng Pasko, bakit hindi pasyalan ang tinaguriang lalawigan ng mga magigiting? Ang Batangas. Dito, bawat bayan, palaban ang Christmas display at mga ilaw. Hindi rin siyempre kompleto ang Pasko kung walang kainan. Bukod sa Christmas festivities, ipinagdiriwang din ng probinsya ngayong Disyembre ang kanilang 444th founding anniversary sa Alae Festival. Itinuturing ang Alae Festival na mother of all festivals ng aming lalawigan. Ito po yung araw na kung saan ay itinatag ang lalawigan ng Batangas at nagkakaroon po kami ng selebrasyon tuwing December 8. Bilang parte ng Alae Festival, nagbukas din sila ng community market dito sa kahabaan ng JP Laurel Highway, kung saan may mahigit 100 merchant booths mabihan. Pero ang kinaganda rito, hindi mo na kailangan lumayo para masubukan ang mga sikat na produkto ng mga bayan dito sa Batangas. Ang hilerang ito designated para sa mga produkto ng iba't ibang bayan at lungsod sa Batangas. Nakalagay po doon, the House of Tilapia Yes po, Festival. every June po. Sure ng tilapia dito Yes sa po. Ayan. Fried orange tilapia Fried or orange tilapia o tilanggit. Oo, Hindi ba yung nila. mga tilapia po, or yung mga ganyan? Opo, po yung maliliit na tilapia na hindi na siya, parang hindi na siya lalaki. Kaya ginagawa pong, Parang danggit. danggit. Ito po, tilanggit dito sa bayan ng Laurel, dito sa Batangas. O, di ba? Sa mga party, may tagayan din. May pangbato dyan ang San Juan, ang kanilang lambanog. So, ako ang sasalok. Ayan. So, sasalok na tayo. Ayan. Barik. O, cheers! Lasing na ako. Joke lang. Masarap! May sarili rin nagmamalaking kakin ang bayan ng Rosario. Ito raw po yung kanilang produkto na sinukmani na gawa sa bigas na malagkit na nilagyan ng asukal tsaka ng gata. Parang siyang biko. Opo, bigong po siya sa ibang lugar. 125 pesos lang. Perfect for your dessert. Perfect din yang isabay sa matapang at mainit nilang kapeng barako. Ang produktong tatak Batanggenyo, ginawa ring special ingredient sa putahing pwedeng ipanghanda ngayong Pasko, ang barako ribs. Sinubukan niyang gawin ni na Sparkle Stars Rita Daniela at Mike Dan. Una po is i-grab natin siya ng salt, both sides. So, salt siya. Sunod natin yung black pepper, and the last one is yung ating barako. Ilalagay na po natin yung, siyempre, kapeng barako, Kapeng barako. no? Ang kape nagbibigay ng tamang pait at magandang kulay sa pork ribs. Hindi lang masakit ang magpapagising sa inyo. Pork ribs na rin. Hindi nawawala yung pagiging Batanggenyo niya. Lasang yung kapeng barako. Andun yung pait, andun yung alat, andun yung pepper. Galing. Ang sarap. Itong busog ka na, gising ka pa. Hindi kalayuan sa night market ang Plaza Mabini na ipinangalan sa Banggenyong binsang utak ng hagsikat, si Apolinario Bini. Ngayong Pasko, nag-transform ang plaza sa isang malaking display. Yung buong plaza, napapaligiran na rin ng mga pailaw. At dito sa Central Plaza, ang Belen, bilang paalala sa tunay na bida ngayong Pasko. Ang tema po natin ay Pasko ng Pamilyang Pilipino, Pamilyang Batanggenyo. Mula sa mga magarbong mga pailaw, nakatatakam ng mga pagkain at mga produktong proudly Batanggenyo, ganito ipinagdiriwang ng lalawigan ng Batangas ang Paskong Pinoy. Para sa balik
Bayan Paskong Pinoy 2025. Mariz Umali nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, siyam na araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.